Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Capricorn. General life na message po ninyo is Seven of Swords. Ayan, so mag-iingat kayo, no? Be careful with your valuables, okay? Take care of your valuables. Anything, no, na mahalaga sa inyo, alagaan ninyo. Okay? Take care of it. Take extra care sa mga bagay na to. Kasi, maaring merong mga negative energy dito sa paligid ninyo. There are people that are low vibe, no, na pwedeng nagbabantay lang kung kailan kayo mabudol, kung kailan kayo ma-scam. Kaya, kahit mga ideas ninyo, mga dreams ninyo, anything na mahalaga, strategies ninyo, no? Huwag ninyong i-share yan sa kahit kanino man, ng basta-basta, because you never know, no? Marami ditong pwedeng mag-aagaw ng mga ganyan, no? Hindi sila makapag-isip ng sarili nila, hindi sila makapag-diskarte ng sarili nila. Kaya pwedeng yung diskarte mo, kasi siguro magaling kang dumiskarte, magaling kang magplano, matalino ka. Kaya kung anong idea mo ay pwedeng binabantayan lang ng iba, no? At kukunin yung idea mo. So, at aangkinin na kanila. Kaya mag-iingat kayo, do not share anything that is valuable, no? Sa ibang tao. Because yun nga, pwedeng kunin yan, agawin yan sa inyo ng ibang tao. Okay? So, what else? We have strength, and you may need to activate your inner strength and courage dito in order for you to face, no, kung ano man ang mga pwedeng challenging situations na mangyayari or nangyayari sa paligid ninyo, sa buhay ninyo. Maaaring kasi baka sobra kayong mabait, no, na lagi na lang kayong nagbibigay, lagi ka na lang nagpaparaya, lagi ka na lang very considerate of other people, pero maaaring ngayon kailangan mo din na tibayan ang inyong loob, magpakatatag ka at takunin mo kung ano ang para sa'yo. 'Di ba? Lalo-lalo na sa trabaho. 'Di ba? Baka eto tulad ng ganito yung mga ideas ninyo. 'Di ba? Baka minsan nangyari na to na inangken ng kung sino man, no, yung idea mo, inangken ng kung sino man yung plano mo, no, sa inyong trabaho, sa inyong task at hand, 'di ba? Yung diskarte mo kinuha ng iba, inangkin nilang kanila, tapos ikaw yung lalabas na ikaw yung kumopya, 'di ba? So nangyayari yan madalas, no, sa opisina, sa trabaho, kaya maaring sa ngayon ganun ang ganap. Okay, magpakatatag ka, kunin mo kung ano ang para sa iyo. 'Di ba? Huwag mong hayaan na agawin 'yan ng ibang tao sa iyo. Kung ano ang deserve mo, kung ano ang para sa iyo, no? Kunin mo 'yan. At pwede rin na sa opisina ninyo, sa trabaho ninyo, baka meron ditong mga diskusyon, pag-aaway, no? Para baka may mga tensyonadong sitwasyon. Kaya siguro kailangan ninyo magpakatatag, kailangan ninyo maging matapang na panindigan, no, kung ano ang para sa iyo. Panindigan mo kung ano yung tama at kung ano sa tingin mo ang makakabuti para sa iyo. Love and romantic relationship and other kind of relationships, we have Three of Swords. Baka meron nakapanakit sa inyo. Pwedeng pwedeng yung loved one ninyo nasaktan kayo, no? Sinaktan kayo, no? Not necessarily na physical na pananakit, but emotional, emotional na pananakit. So, baka na-betray kayo, naloko kayo, na-cheat kayo, mga ganon. Ito din si Seven of Swords, no? This is a liar, cheater, and stealer. So, kaya siguro kayo nasaktan. Kasi, syempre, kung ang mahal ninyo to, yung person ninyo to, syempre, hindi ninyo aasahan na sasaktan kayo ng tao, hindi ba? Pero maaaring yun ang nangyari. Sinaktan kayo ng inyong person. Kaya ganito, lumuluha kayo ng dugo kasi baka to your core, no? Ang sakit na ito. Pwede rin na kaibigan, no? Pwede rin na sa kaibigan. Baka may nakapanakit sa inyo na kaibigan, siniraan kayo, at kung ano-ano pang ginawang hindi maganda towards you, so that is also possible. Kaya ganito na lang ang heartache, no, na naramdaman ninyo, parang tusok na tusok, 'di ba? At napaiyak pa kayo ng dugo.
No? Yung ganon. So, hindi literal yan ha. Yung ano lang yan, metaphor. So, yun. Tignan natin kung anong final message ninyo, Capricorn. And I would like to say thank you sa lahat ng nagdo-donate po. Nagsasend ng super thanks at hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel, please subscribe. Thank you. Final message ninyo, take time to breathe out. Yan, kailangan ninyo ito sa ngayon. Kailangan ninyong huminga. Kailangan ninyo na mag-contemplate, mag-reflect. Kailangan ninyo dito na mag-take a break muna sa kung ano ang inyong pinagkakabalahan, sa kung ano ang inyong iniisip, 'di ba? You need to take a breather para nang sa gayon maano kayo. Nang sa gayon para makapag release muna kayo no ng negativity, ng negative energy, ng inis, ng pagod, yung ganon. Kasi maaring parang siguro meron ditong problema or hindi mga paborableng pangyayari sa buhay ninyo in various areas of life. Kaya baka rin na meron kayong mga imbalances na nangyayari sa buhay ninyo, kaya may mga ganon. Kaya kailangan din ninyo na magpahinga muna, mag-reflect kayo para makapag-re-evaluate kayo ng mga nangyayari sa buhay ninyo para maayos ninyo to. 'Di ba? Para ma-fix ninyo kung ano man ang dapat na baguhin, kung ano man ang dapat na i-improve, kung ano man ang dapat na alisin sa sarili ninyo. 'Di ba? Mapag-isipan ninyong mabuti sa ngayon. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.